Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Maganda at mapayapang gabi sa ating lahat, mga giliw naming mga tagapanood sa ating YouTube, sa TVUP at syempre sa ating TVUP Facebook Live. Magandang gabi. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi. Walang iba, equally beautiful. Ay, talagang itinaas ang sarili, di ba? Equally beautiful. Walang iba kundi si Attorney PG Galang. Good evening, beautiful attorney. Hindi tayo equally beautiful. Bakit naman? Mas maganda ka. Hindi totoo yan. Dapat, ay talagang nagano na tayo. Talaga, Kakakalurky talaga, talaga. Lahat talaga tayo magaganda. Oo, Diba? ganun na. Alam mo bakit, Attorney PG? Bakit? Kasi kailangan sabihin nating maganda ang ating mga sarili. Oo, actually naniniwala ako doon. Kahit saan naman sabihin mong pangit ka, di ba? Dadalo mo magkakatotoo yun. Di ba? Oo, di ba? Dapat you should be your own fan. Correct! Di ba? At saka self-confidence is real. Oh, totoo yun. Actually, hindi talaga, di ba? Parang mapalalaki, mapababae. Pag merong yung sapat lang, hindi naman yung kayabangan. Oo. Pag may confidence, nakakaganda yun at Totoo nakakagwapo. naman. Iba yung nai-exude ng positive energy sa ating lahat. Kaya, Believe in yourself. correct. Speak positivity yes. sa sarili mo. Yan. Yung sapat lang, wag naman masyado. Wag naman. Kasi pag masyado, parang may iba yun di ba? Madami na tayong masasabi kung sino yung mga yun, di ba? Ay, ang dami ngayon. Dami, Di ba? Ang dami ngayon. Usong-uso yan. Di ba? Yung mga giging gandang-ganda sa sarili. GGSS. Oo, correct. At speaking of mga GGSS, sa ating mga GGSS na hindi naman talaga, Hindi. Hindi, tumawag kayo kahit ano man kayo. sino man. Sino man. Oo, Ayan. dito man sa Pilipinas o nasa ibang bansa. Mag-text kayo pag sa Globe sa mga problema nyo, na kung hindi kayo maganda o hindi kayo gwapo. Hindi naman. Ay, alam mo, Legal. alam mo, meron ako itatanong sa'yo dyan. Ano? Kasi, yung anak, yung asawa, idedemanda yung asawa kasi yung anak nila ipa-itsura. Ay, madali na. Hindi legal yun. Siyensya ang sagot doon, Hindi di ba? kaya nga. No. Dahil daw, sa China ito ha. Kasi, Papa-DNA ang test mo lang ganda-ganda yan. daw nung babae. Bakit nung lumabas yung anak nila, ganun ang itsura? Ay, salamat po, Dr. John. Kaya nga. Pero yun ang magandang itanong sa'yo mamaya. ha? Pero sige, yes. bigay mo muna yung number. Okay, pag Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger pag nagla-live. Okay, ganito yan. Kasi, let's face it, dahil nga may siyensya na ngayon, Oo. syempre na-enhance mo na lahat. Gusto mo patangos ng ilong, gusto mo maganda mata. Sa mga Koreano nga, di ba, yung mga normal sa yung kanila talukap yan. dito, di ba? Oo. Normal sa kanila yan. Pati yung boobs, pati yung lahat na enhance. Pero syempre, hindi na itatago ang totoong genes ng isang tao. Ako, I'm all for if you want to improve the way you look, di ba? Kasi kung yun ang gusto mo. Yun na nga lang, hindi, your DNA cannot be changed unless na magkaroon pa ng medical advances na kahit DNA kaya. Ay, grabe naman yun. Do not play God, ika nga. Pero ang tanong ko sa'yo, attorney, ganito. Kung mangyari yon sa China dito sa atin, at siguro dinemanda niya yung kanyang asawa, dahil akala niya ang ganda-ganda ng asawa niya, pagkatapos nung lumabas yung may dishwangit. Estafa ba yun? Oo, estafa ba yun? Ay, hindi ko alam. Panloloko yan di ba? Oo, Ano ba? actually. Alam mo, sa totoo lang, may mga artista na nga ganyan So, Oo. sorry ha, hindi ko sinasabing pangit. Pero kumbaga, hindi siya parang hindi kamukha nung nanay. Actually, okay lang Maganda na. rin, pero hindi yung, alam mo yung parang magugulat ka, anak mo yan? Parang, Pero alam mo kasi, may okay. ganun di ba? Kasi ngayon, okay, kung actually ang estafa, there's an element of deceit. Yun ang sineryoso no? Pero kunyari, kung ganon, sa panahon ngayon, mag-aasawa ka ng artista, siguro naman mga ng element of deceit yun. Dapat alam mo na malamang sa malamang May enhancement. may enhancement. Paano kung ordinaryong tao? Kumbaga, Sige. hindi ka nanaloko. O sabihin na natin, Diba? ordinaryong tao, kaganda, paglabas ng anak. Ay, siguro, ang gagawin mo, bago mo siguro pakasalan yan or magkaanak kayo, makikilala mo yung mga magulang. I have a question. Makikilala mo na, bakit napakalayo ng itsura niya sa kanyang mga magulang? Malamang sa malamang. So, wala rin panluloko yun. Hindi, ang tanong ko, dapat ba
na i-divulge ng babae sa lalaki kung nagkaroon siya ng mga enhancement? For me, no. For me, no. Hindi na kailangan. Kasi privacy yun eh. Private yun. Paano nga kung nagkataon That's your right to privacy. That's what bakit ang tangos ang ilong mo pagdating sa anak natin? Dalawa tayo matangos ang ilong, pero pagdating sa anak natin, ba't ganyan? Iba na. Bakit nagiging chararat? Madaming explanation yun. Sige na nga. Madaming explanation. Hindi, sa akin kasi baka dapat isabihin, i-divulge na, uy, alam mo itong picture ko dati. Ikaw Well, alam ba mo, yan? Hindi naman ano yan eh. You cannot force kasi that's their right to privacy. Pero siguro if they want to have a healthy and happy relationship, honesty is Hoy, hindi ako always, nagbabash ng mga nagpaparitoke ha. Oo Sorry naman. po. Hindi po yan. Oo. Hindi naman. Pero ibig ko lang sabihin, siguro transparency is important, sabi nga ni Tita G. The truth will set you free. Lalo na ako, kung ako, sabihin ko eh. Oo. Sabihin sa'yo mamaya. Meron din? Oo naman. Ay, okay, sige. Mamaya, ha? O, sige. Well, anyway, eto na ang ating first texter, attorney, si Lisa. Siya ay from Cebu City. Siya ay 36 years old. Ang tanong niya, magandang araw po, attorney. Nais ko lang pong humingi ng payo tungkol sa recognition of foreign divorce. Ay, ang gandang topic. Yes, oo. Foreign national po ang dati kong asawa at Filipina po ako. Gusto ko pong malaman kung ano pong proseso para makapag-file ng recognition of divorce dito sa Pilipinas. At ano-anong dokumento ang kailangang ihanda bago magsampa ng kaso sa korte. Magtatanong din po sana ako kung magkano ang karaniwang nagagastos sa buong proseso mula filing hanggang desisyon. Dagdag na tanong din po kung namatay na po ang foreign ex-husband ko. Kailangan pa rin po ba na iparecognize ang divorce dito sa Pilipinas? Lalo na kung may plano po akong magpakasal muli o maayos ang civil status. Ay, ang ganda. Isa-isahin natin. Okay, so ano ba ang recognition of foreign divorce? Yun ang siguro una nating sagutin. Sa Pilipinas kasi walang divorce, di ba? Pero sa mga ibang bansa, actually tayo na lang at I think Vatican. O isa pang country sa buong mundo ang walang divorce. So, sa ibang bansa, normal yan. Ang tawag dyan, plastic. Sorry naman, sorry lang. Ha? Gusto ko rin na magkaroon na ng divorce sa Pilipinas. Pero, it is what it is. We don't have divorce. We only have annulment. Ngayon, ang recognition of foreign divorce, let's say, nakapag-asawa ka ng isang, ito, sa kanya, foreigner, na yung bansa niya ay nare-recognize ang divorce at nag-divorce nga kayo. Nag-divorce kayo sa kasanamaamparan, hindi kayo nagkasundo. At kayo Bigyan na natin ng ano yan. Kunwari siya ay US citizen. Ayan, US, example na lang. you were granted divorce in the US. So, under US laws, you're no longer married. Noong unang panahon, paano dito sa Pilipinas, kasal pa kayo. So, para hindi na ikaw kailangan magpaanal sa Pilipinas. Because there is meron kasing prinsipyo ang Pilipinas, Philippine law and everyone, married anywhere is married here. Okay. So, kunyari, kahit kinasal ka sa Amerika, kung valid yung kasal mo doon, you're also considered married here sa Pilipinas, kahit na hindi ka dito kinasal. So, paano yun? Hindi ka kasal sa US, pero dito kasal ka. So, ito yung recognition of foreign divorce na kung yan ang nangyari sa'yo, hindi na annulment ang inyong gagawin. Na kung saan you have to prove grounds. You just have to have the foreign divorce decree na nakuha nyo sa US recognized here in the Philippines. Yan. So, madali daw bang magpa-recognize ng ganyan? Mas madali kaysa magpaanal. Di ba? Kasi ang kailangan mo lang na dokumento dyan is una yung yung divorce decree, yung registration kasi nire-register yung divorce decree, tapos yung una at saka kailangan papatunayan mo na yung batas na kung saan kayo bansang nagpa-divorce ay allows divorce. And then you also have to yun na yung mga kailangan yung certified true copy lahat yung mga yun. At sa US yan, kailangan yan ay certified ng Philippine Embassy. Ayan. Na totoo siya. Okay, ang tanong, magkano daw ba yun? Mahal ba yun? Hindi ko masasabi kung magkano siya talaga dahil iba-iba ang singil ng mga abogado dyan. Dahil definitely you need a lawyer for this one. Ang filing nito ay sa Regional Trial Court. Mas mura siya than annulment. Kasi mas mabilis. Mas mabilis to. Actually yan. nga, maganda nga ang naging... dati kasi alam mo yung recognition of foreign divorce, kailangan initiated yung divorce dati nung foreign spouse.
Which is very unfair. Which is very unfair. Kasi for example, kung Mga Filipino ba yan? Bakit parang pro-national yun na ibang bansa kasi yan? parang kung yung Pilipino ang humingi ng divorce, hindi siya i-recognize. Buti na lang hindi na ganun ngayon. Sinong gumawa niyan, ha? Hindi na ganun yun. Whether it was the Filipino spouse or the foreign spouse who sought or initiated divorce, it doesn't matter. As long as you are validly divorced in the country of your foreign spouse, pwede na siyang pa-recognize. Okay. And ang pangalawang tanong niya maganda eh. Kung Oo namatay nga eh. na, Yun nga yung gusto ko itanong. Kung namatay na yung ex-husband niya, kailangan pa rin. bakit? Tepok na. Di naman alam ng Philippine. Kasi kaya nga siya pinapa-recognize. Di ba dapat death certificate na lang? Di sabihin mo, balo ka tapos wala ka ng gastos. Hindi, kasi kung divorced kayo, iba ang property relations na Kasi kung maraming pera, friend, Oo. paano mo pa-acknowledge yung divorce? Pero kung wala namang makukuha, sabi mo, balo, tapos... Hindi, pero if you want... kasi gagastos pa siya, oh. Oo. Isahan na lang. Pwede namang isahan na lang. Kasi nga, what is the value if namatay na kung paparecognize mo yung divorce? Merong value yun. Dahil, Ano yung value nun? yung value nun ay property relations. Kung divorce na kayo at namatay, bago siya, kunyari divorce na kayo at namatay siya, hindi na kayo mag-asawa nun, hindi naman yung pagmamana. Sa bagay, pagkakatian. alam mo, yung mga ganyan, minsan kasi, baka may asawa, may anak, may anak siya sa iba. Oo, kunyari kasi- baka mamaya nag-asawa kayo, tama, no? Oo. Tsaka, kung ikaw ay nag-asawa dito at just relying on kahit na namatay siya, pero Yes. under Philippine law, hindi pa nila alam na divorced kayo eh. Diba? So, idaan na lang sa tamang proseso. Itaan mo lang sa dali lang naman yun. Okay, Oo. sige. Siya, good luck sa'yo. O, eto naman si Kyle, siya ay 30 years old ng Caloocan City. Ngayon natulog na. May kumain eh. Letter B ang nakaalala sa'yo. Magandang araw po, attorney. Meron po akong 2 taong gulang na anak sa dati kong girlfriend. Regular po ako nagbibigay ng suporta para sa bata, bagamat hindi cash, kundi mga diapers, vitamins, gatas, at iba pang mga pangangailangan ng bata. Noong nakarang linggo po, naiwan po sa akin ng anak ko ng 2 araw dahil nag-a-apply daw po ng trabaho ang kanyang ina. Pumayag naman po ako, ngunit nagkaroon ng problema dahil hindi sanay ang bata sa formula milk. Sa loob ng 2 gabi, hirap po siyang matulog at iyak ng iyak hanggang sa nilagnat at nag-LBM na po. Doon pa lang dumating ang kanyang ina. Dahil dito, nais ko pong malaman kung maaari po bang pumasok ito sa abandonment of child or kung may basihan po ba ito sa VAUSI? Ano po ba ang legal na opsyon o tamang hakbang na maaari kong gawin bilang ama para maproteksyonan ang kapakanan ng aking anak? Alam mo, ano sobra pangalan naman. nito? Oo nga. Parang naiinis ako sa iyo, Kyle. Oo nga, 2 araw lang. Araw lang? Alagaan mo yung anak mo? Oo, abandonment na. May problema tayo, Kyle. Kahit ako, nagulat ako doon. Kyle naman, 2 araw lang na naiwan sa'yo. Imagine, baka ikaw nga ang dapat na i-filean, ha? Sorry, ha, na medyo ko. Pero, kasi, ikaw yung wala nung may sakit minsan yung anak mo na nasa kanya. Oo, diba? Tapos minsan Are you okay? Oo nga, I don't know. Okay. Siguro kasi maybe kung meron mang yung inay, hindi pala sanay sa formula, kumbaga breastfed ang bata, sana nag-iwan ng breast milk si mami. Pero that's not enough o may formula naman and Saka sana tinanong mo nga anong gatas ng anak mo, di ba? Dapat kayo ikaw nakakalam, sabi mo ikaw nagbibigay eh. Oo nga. Tsaka, unang-una hindi yan abandonment. 2 araw lang. Correct. Naghahanap ng trabaho ang ina. So, yan, ang sagot ko, hindi. At yung pangalawang tanong niya, pwede ba yan sa VAUSI? Lalong hindi. Ay, magpakita ka nga sa akin, Kyle. Dahil ang VAUSI, Oo, ha? ang very title niya, Violence Against Women and Children. Kyle, I would assume na hindi ka babae. 'Di ba? So hindi mag-a-apply na pwede mong kasuhan ang ina ng VAUSI dahil ang mga biktima doon ay yung mga babae at ang mga bata. Okay. Alam mo, Kyle, medyo darkening ka. Alam mo yung sabihin ng darkening? Ano? Nakapagdidilim ka ng paningin.
Okay, sige. Ayoko na siyang Ngayon na sagutin. tayo nagkaroon ng pinagalitan natin. Ay, talaga papagalitan ko to Oo, talaga, Kyle. Ano ba? Kyle, 30 ka na. Oo, magsumikap ka. Oo. Sabi nga ni Deli Atay-Atay. Sana hindi mabasa ng anak mo pag lumaki siya. Oo. Tsaka minsan mo lang naman siya alagaan. Oo, Sa akin, 2 pakita mo days, yung love mo. abandonment. Ngayon, baka naman, sige ha, baka naman for the benefit of the doubt, attorney. sige. Baka gusto niya kasing kunin ang custody. Baka lang Baka lang 2 Baka days, that's sinasabi not- niya, parang, di mo na pala yung akin na lang. Baka lang Baka lang. Oo. Kaya nasabi niya yung abandonment. Actually, abandonment is one of the grounds para mawalan ng custody ang nanay if he is, kung ano yan, illegitimate, diba? Sole parental authority ang nanay. Pero kung mapapatunayan na unfit mother siya, and one of it is if abandonment, pero 2 days is not. 2 days is not considered, Kyle. Abandonment. It's not. Sige, wag kang darkening. Okay, sige. Si Claudine, siya ay 34 years old ng Quezon City. Good PM po, attorney. Humingi po ako ng legal advice. Nakuha ko po ang screenshots ng usapan ng mga kasamahan sa trabaho ng asawa ko kung saan may mga paninirang puri at masasakit na pahayag laban sa amin. Ang dahilan po kung bakit ko nakita ang mensahe dahil nag-pop up po ang kanilang Gmail messages sa cellphone na nabili ko mula sa dati kong katrabaho. Hindi ko po na-erase. sinasadyang ma-access or manghimasok. Ngayon po, may indikasyon na pinilit nilang matanggal sa trabaho ang asawa ko. Kahit siya ay regular employee. Balak po sana naming ilapit ito sa PAO, ngunit gipit po kami sa oras. Ang tanong ko po, maaari po ba akong makasuhan kung ilalabas ko gamit ko ang screenshot na bilang ebidensya? Pangalawa, ano po ang tamang legal na paraan para magamit ang mga screenshots na hindi kami nalalagay sa alanganin? At ang pangatlo, maaari po ba itong gamitin sa labor complaint or administrative case kung may masamang intensyon laban sa asawa ko? Maraming salamat po. Maganda to. Haba, Mahaba pero medyo complex yung kanyang mga tanong. Okay, yung unang tanong niya is, una, nakuha niya yung mga text messages Na by hindi mistake. sinasadya. Na hindi sinasadya by mistake. So, hindi siya hindi siya nag-spy, hindi niya hinak. Can she use it as evidence? Screenshot niya. Can she use it as evidence? Kasi baka makasuhan siya sa data privacy. You can actually. Pero mag-iingat ka doon kasi you really have to prove na you obtained it na hindi ka lumabag sa data privacy laws. Anong ibig sabihin? So, ibig sabihin, nung nabili mo yung phone ng katrabaho mo, baka hindi niya nabura lahat. Hindi niya nabura lahat. O kaya nasa iCloud pala. iCloud or pala something like na ang password ay nandun pa rin. Kasi ganun talaga, di ba, sa mga telepono, pag hindi mo na-reset yung telepono. Minsan, pag nilipat mo lang na ibang SIM card, minsan doon lumalabas. Di ba? So, siguro naging careless yung nagbenta sa'yo at hindi niya na-erase yung sa cloud niya, kaya yun ang nangyari. So, it wasn't your fault, yes. But to prove it is what you have to It's another story. Is another story. Kasi, before you can use it, you have to prove na ganun nga ang nangyari. So, that's a very technical and tedious process, kasi there has to be yung kukuha ka pa ng mga eksperto who can say na ito to yung nangyari at you have to be able to prove the history. Let's say, so yes, pwede mong gamitin yun. At hindi ka makakasuhan as long as you can prove it. Second, maaari mo ba itong gamitin sa labor Hindi, ano daw tamang paraan para magamit ang screenshots na hindi daw sila Yun na nalalagay nga. sa alanganin? Yun ang sinabi ko. It's the same. It's the same answer. Okay. You have to be able to prove that you got it by mistake. So, yung authentication ng cellphone, even the authentication of the number, and it's a very IT and technical way of doing it, but you have to do it in court before you can even introduce the screenshots. Otherwise, kung hindi mo kayang patunayan yan, wag mo nang gamitin. Kasi baka ikaw nga ang malagay sa alanganin. Kasi there is an assumption na kung hindi ka kasama sa conversation, bakit nasa iyo yan, you hacked into it. So, itong pangatlo, maaari po ba itong gamitin sa labor complaint o administrative case? Hindi pa. Kasi chismis pa lang naman, hindi pa naman natatanggal yung asawa mo or napapalagay. Kumbaga, to go to court, one thing is kailangan the case is ripe o hinog. Meron talagang damage to your pwede siya kung libel ang gusto mo. Di ba? Pero kung labor, kung hindi pa naman natatanggal ng asawa mo sa trabaho or either of you, then there is
no cause yet for you to file a labor case when you're still employed and nothing has happened yet. Another case maybe, yun na nga kung libel or... Okay, so ibig sabihin ba nito, attorney, pwede na siyang pumunta for example sa isang attorney, tapos siguro may mga IT expert siya na ikakalakip doon, and Yeah, etc. yes, Pero yes. yun ang unang hakbang eh. Yes, Kasi yes. yung mismong puno na Kasi baka siya pang makasuhan. Baka ikaw ang makasuhan. Baka ikaw no? pang makasuhan. So kailangan ng abogadong nag-guide. Nag-guide na, wag ka lang basta magkawadala ng screenshot. Bakit mo nakuha yan? Baka nag-hack. Pag ganyan, di ba, may data privacy tayo, mga ganyan. Mabaliktad pa siya. Mabaliktad ka pa. So you just have to be very careful in using it. Okay, sige. Jeng ng Quezon City, hi. Magandang gabi sa iyo, Jeng. Si Mariaw ito at si Attorney PG. Good evening sa iyo, Jeng. Good evening po. Ay, hi, Yan. Jeng. Pakilakas ng konti, Narinig niyo po Jeng. ako? Yan, narinig ka pero mahina. Tsaka, o baka Ayan sa atin po, naririnig niyo na po. Sige, sandali Ayan lang. po, Hindi, sige, naririnig baka niyo na sa po. amin. Pasensya, Jeng, ha? Pero wait for... Wait lang, Jeng. Wait lang. Sige. Opo, medyo sumisigaw na po ako. Ay, Ay, sumisigaw na siya. Sige. Oo, Okay. easy. Easy lang. Tayo lang siguro ang mahina. Sige. Sige, Jeng. Okay, go ahead, Jeng. Okay na dyan. Ayan po. Ayan, better. Okay po. Hello po. Tumatawag po ako dahil biktima po ang pamilya namin ng isang babaeng ng gancho. Nagmanipulate at kumuha ng mahigit 150,000 sa amin. Oh. Pinabarangay po namin siya ng asawa ko kasi parang wala nang balak magbayad. Nagpadala muna ako ng demand letter at pinasomon siya. Isa po siyang narcissistic war freak. Bale po, dating team leader po ang asawa ko sa isang call center nang madebo po siya. Na-transfer po siya sa team ng babaeng ng gancho sa amin. Matagal na ang husband ko sa company bago pa siya nalipat sa team ng babae. Alam sa company na may asawa at anak siya at walang problema sa pagsasama namin. February siya nalipat sa team leader niya pero nag-start ang affair nila officially month of May. Nagka-affair ang asawa ko sa team leader niya. Last year yan. Nagsimula ito sa pagsabi ng mga Nagsimula po ito sa pagsabi ng mga problema sa kanya, financial at family problem. Dahil boss niya ay hindi siya nakatanggi nung humingi ng tulong. Napahiram ng asawa ko sa kanya ay umabot na ng over 150,000 sa loob ng 7 buwan. Ang perang nakuha niya ay hindi po galing sa ekstrang pera. Ito po ay pondo namin para sa mga bills at maintenance na gamot. May sakit po kasi sa puso yung asawa ko. Meron po kaming bank records na nag-transfer siya yung asawa ko ng cash sa account niya simula nung May 2025. Nawala ng trabaho ang babae sa loob ng higit na 4 na buwan. Sa funds namin nakuha mga pang-ulam, gas, gasol, pang-field trip ng anak ng babae, at uniform, pati ang pambayad sa sasakyan ng babae na hinuhulugan nito ng 17,000 per month. May screenshot ako ng conversation na Nakasulat to, nakasulat. ng 13-month pay kung magkatrabaho na siya, pero hanggang ngayon ay wala pa rin nahulog kahit nagkatrabaho na siya. Ginamit din po niya ang credit card ng asawa ko para sa mga check-in nila sa motel, shopping, at pati pagkain nila. Siya ang nakinabang pero kami po ang nababayad ng credit card bills. Hinarap na po namin siya sa barangay sa Quezon sa Poro. Sige po. Sa Barangay Socorro. Upon Sa Cubao. ang pera. Pero ang owner niya lang ay 3,000 kada buwan. At ang nire-recognize lang niya na utang ay 50,000. Sa laki po ng utang namin sa credit card dahil sa kanya, hindi po kami makakapayad doon. Ang 150K na sinisingil ko ay may proof at bank transfer at credit card transactions. Marami pa siyang nakuha sa asawa ko na in cash pero hindi ko na sinama sa pagsingil yon. Ngayon po, ang asawa ko ay kaka-opera lang sa puso at baon kami sa utang dahil sa babaeng ito.
imbes na pambili ng maintenance meds, napunta sa kanya ang pera. Ang gusto ko lang ay mabawi ang bawat piso dahil Article 87 ng Family Code May article all siya, po wag dapat ka. ang mga ganyang bigay, lalo na bawal. pondo ito ng pamilya. Yes, Pinagpipilitan ng babae na bigay daw po yun ng asawa ko at wala daw silang relasyon. Sadyang baliw daw sa kanya ang asawa ko na kahit walang relasyon ay binibigyan siya ng pera. Pero ibinigay po sa akin ng asawa ko ang PIN ng kanyang cellphone, password sa email, At nabasa access sa niya. bank at credit card statement. Nakita ko lahat doon ang proof. Mga sweet and sexual conversation, pati photo ng motel. Pati conversation na talagang hinilang niya ang pera. Yung mga salaysay niya sa barangay na hinaharas daw namin siya at wala naman daw siyang pinirmahan na utang ang mga natanggap niya sa asawa ko. Pero may mga screenshots ang husband ko na may note sa kada transfer ng pera sa account niya na hiram or okay. utang. Okay. Dahil sa mga threat niya sa asawa ko. Ang dami ang haba. Sandali lang ha, Jeng. Wait lang ha. Mukhang salaysay mo yan di ba? Salaysay niya yan. Sa barangay, I think. Okay, ganito ha. I-cut na natin yung story ha kasi 30 minutes lang kami, friend. Oo, wait lang. So, Jeng. ano ang tanong mo, Jeng? Yeah, Jeng. Anong tanong? Nakasampa ka na pala sa barangay. Certificate to file action. May CFA ka na? So makukuha ko sa February 16 po makukuha. Next week. Malapit Ano na. po ang kung makuha sa barangay para bukod sa certificate to file action, ano pong dapat makuha ko? Kailangan po ba yung blatter, copy ng blatter or mga Hindi, ang kailangan mo lang kasi sa nagbigay po. Ang kailangan mo lang sa barangay is yung certificate to file action. Yan. Yung mga blatter, ikaw na kukuha niyan. Kung pinablatter mo man lang siya sa mga police station kung saan ka Opo. nagpa-blatter. Ngayon, ang certificate to file action, kapitbahay niyo ba to? Or kasi sa barangay kayo nagpunta, no? Same barangay kayo sa Socorro. So, Antipolo po siya. sa Antipolo. O, hindi sila pa same barangay. Pero nagtatrabaho sa isang, kasi pwede rin kasi same workplace, kung gano'n kung barangay same workplace. So, pwede yun. So, meron ka ng certificate to file action. By Anong next gagawin week. niya? Pag ang certificate to file action, Jeng, is just a prerequisite kung talaga magkakaso ka na sa korte. So, magkakaso na siya sa korte. Magkakaso ka na sa korte. Ang tanong ko sa iyo, Jeng, is that ano ikakaso mo? Kasi mukhang ang nakikita nung binabasa mo yung salaysay ay ang mas interesado ka lang mabawi yung Pera. Yung pera. Wala ka bang balak magkaso ng iba pa? Anong gusto mong mangyari? Maisoli lang sa'yo yung pera. Ayaw ko pong pagsahan at mabahiran po yung pangalan niya. Ano ra? Ano daw? Ulit. Again. Ano ang gusto mong mangyari, Jeng? Makuha yung pera at saka Record po siya. may record. May record. Anong klaseng record ang gusto mo? Criminal Ano po, basta may bid po, civil, kahit ano po. Actually kasi marami ka namang causes of action sa salaysay mo, no? Tama yung sinabi mo na kung mapapatunayan na talagang mistress, kumbaga ay mistress ng asawa mo yung babaeng yung sinampahan ng reklamo sa barangay, and if you can prove it, mukhang meron kang mga text messages, then it can be a lot of things, di ba? It can be a lot of things. It can be kung ikay nagkaroon ng emotional or psychological pwedeng sa vowsy yan. Pero yun, ang mangyayari kasi dito, Jen, Makukulong din yung asawa Oo, mo. ito nandito na ako kasi Kaya ito rin. po, gusto ko na lang, small claims na lang po. Yes, Ayun. sige. Kasi pagka Oo. nagkaroon ka ng relasyon, damay ang asawa mo. Exactly, doon ako patutungo Opo, na dahil tama po. yung kung gusto mo ng mga ganon, hindi lang siya ang pwede mong kasuhan kasi kung ganon damay rin ang asawa mo sa kakakwento mo pa lang Opo. nasa ospital ang asawa mo. At saka hindi siya yung nagbabayad ng credit card sa motel. Oo. So, willing siyang magbayad. So, Oo nga. parang halatang-halata na
kakonsyaba yung asawa mo, unfortunately. Oo nga. So hanggang small claims, kung small Opo, claims, mga tamang-tama yan sa small claims, pero kailangan rin ng is your husband on board with this? Kasi mukhang ang magiging tactic dyan is that may utang lang sa kanya kasi a small claims will be mukhang ang depensa niya Kasama ko is po yung asawa ko na nag-file po sa barangay. Okay. Pero At yung kasama ko rin po siyang magpa-file ng kaso. Okay, yung small claims na yan, attorney, pasok naman yung sa kanya 100 plus eh. 150. Pero ano yung mga pwede niyang i-claim doon sa small claims? Kasi like yung bang mga motel nila, yung mga kinain, yun nga ang problema. shopping, Yun na nga kasi parang ang credit card ng asawa niya eh. So, paano yun? okay. Opo. Kasi it Pero is conjugal really po tayo, pwede nasa kasing salbukan. mabawi from the conjugal partnership yung mga ng offended spouse, kumbaga, yung mga binigay doon sa mistress kasi nga Baka yung utang, yung transfer sa Opo. kanyang pera, yun baka pwede, no? even yung mga ibang mga Pwede natas, naman. Pwede. ng Excel file, pati Pwede. po yung charges Oo, ng may hotel. Excel. 50% ang pinapacharge. O sige, ganito na lang, Jeng. Wala Pwede na kaming naman, oras oo. eh. Ganito na lang, Jeng. Ano yun, attorney? Pwede ba siyang mag-file doon sa small claims? Tapos Oo. bahala na ang korte kung alin doon ang Oo, i-approve. I must warn you though, Jen, kahit mag small claims ka, pag yan inallege na it was a gift, then it will also open the door for yung bahid rin sa asawa mo dahil it will also be that one na i-claim kasi noong mistress na regalo yon. At kung kinlaim ng mistress na regalo yon, then it will be it's going to be binabawi ng conjugal partnership yung regalo to a mistress. Pag ganyan kasi hindi na small claims. Kasi it's now going to be family court. Ganun. Oo. Ang kaso, ang problema niyan, pag family court, sabi nga natin, baka madama yung asawa niya. Okay. But family court na hindi naman criminal case. Okay. Kasi I got it. it involves the family, it involves the conjugal partnership of the absolute community property. So it is proper for the family court only for retrieving yung Sum of money. Sum of money. Pero ang tanong ko, sum of money na 100,000 more or less, no? Isa small claims ba? Kunwari, 150 yung clinic-claim niya. Oo. Kasi pwede bang himay-himayin lang ng korte? Ito lang pala yun, ito lang. Pwede bang ganun? Or totally pagka didismiss baka yung buo? ma-dismiss siya kasi nga ang claim mo for the pagsusoli is that it is yung unauthorized disbursement from your absolute community of property, which is properly a family court jurisdiction ng family court, not the small claims. Nako, mukhang mahaba-habang usapan to. Ganito, Jeng, ha? Siguro tawagan ka namin sa mga susunod na pagkakataon. Oo. Kasi magandang mahimay natin, Oo. ha? Yun ang But ano for dyan. now, Opo. tingnan mo yung mga option mo. Kasi ang Okay. small claims sa mga utang, but this one, ang basis ng pagbawi is yung ginamit yung aming conjugal property. So baka ma-dismiss yung small claims niya. Hindi po kasi meron pong lahat ng transfer na worth 100,000 palagi po ay hiram sa note. meron silang kung meron kang prueba na it's an actual loan, then go ahead with small Eh di, claims. yun na muna ang gawin niya. Yes, let's see first. Sige, yun daw meron muna. po siyang pag-amin sa barangay na utang po siya. Okay. Yun naman pala eh. Sige. Good luck sa'yo, Jeng, Good luck, ha? Jeng. Thank you. Okay. Salamat. Thank you. Okay po. Thank you. Okay, so, parang nasada ko dun sa huli na yun. Oo, parang siya yung talagang At saka hindi, sinalaysay niya sa'yo, di ba? oo. Buong buo. Baka cathartic rin sa kanya yon kasi ang sakit ng pinagdaanan niya. Totoo naman. Masakit totoo yung naman. pinagdadaanan. At saka, sa totoo lang, walang madaling ganyan eh. Na ayaw mong makulong, naiinis ka,
naawa ka. Siguro Alam mo kasi yun? ang tingin ko dyan, may sakit kasi yung asawa May niya. sakit na yung parang asawa niya, nababalig yung kanyang pagkadismaya Totoo, doon totoo. sa babae. Pero siguro eventually, pag gumaling yung asawa niya, baka mahimas-mas na siya at ma-realize niya ang kanyang sitwasyon ay medyo unbearable. That's true. Well, anyway, ay, nako. Anyway, meron pa ho tayong bukas, ha? Tayo ay may bukas. Oo. Marami pa tayong pwedeng i-discuss. Pero meantime, kami po yung magpapaalan na. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito. Maraming salamat po muli. And of course, I'd like to greet my Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Ma Castro. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako, yung abogada de Campanilla, Attorney PG. Magpapakabuti kayong lahat, mga lalaki kayo. Hanggang sa muli. Bye!